Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa araw na ito ay dadalhin ko kayo dito sa Melbourne, Australia at ipapakita ko sa inyo yung magagandang lugar na aming pinasyalan at kung ano ang pwedeng gawin nyo dito. Ang unang stopover na ginawa namin ay sumakay kami sa famous nilang train station sa may Flinders Street. At pagkatapos nun ay nag-sightseeing kami sa matataas na building dito sa South Bank of Yarra River. Kung wala kayong matutuluyang hotel, pwede kayong magstay dito sa Puntel Apartment Hotels. At itong aming kapatid na pasyonista ay niyakag kami at explore daw namin ang South Yarra of Victoria, Melbourne, Australia. At pagkatapos nun ay nagpicture-picture kami doon sa may graffiti wall nila. At dumiretso na kami sa National Gallery of Victoria. Alam nyo guys, yung una namin ginawa ng aking mga sisterette dito sa may Melbourne, Australia ay sumakay kami ng tren dito sa kanilang Flinders Railway Station dahil hindi namin pwedeng palagpasin na hindi pumasok dyan at sumakay dahil itong kanilang Flinders Railway Station ay ang pinaka-apat na longest railway platform in the world. At yung natatanaw nyo ngayon na mga iba't ibang kulay na visual image ng building na ito ay yan po ang significance ng station na yan kasi during Christmas season at kung ano mga occasions dito sa Melbourne ay nag-iba-iba po ang image niyan. At heto ang aking mga sisterette, habang nag-aantay kami ng iba pa naming mga kapatid ay nagpa-photo-photo muna dyan sa tabi at bigla ba namang may sumama sa aming aswang. Hindi pala aswang yan. Yan pala yung homeless dito sa ano. At yung pangalawa na naman namin ginawa ay naglakad kami dito sa mga tallest building ng South Bank of Yarra River dito rin sa Melbourne, Australia. Pansinin nyo guys, for sure naman may napapansin kayo, di ba? Ang tataas ng mga building nila dito. Kasi paano ba naman itong Melbourne ay isa sa pinaka business capital ng Australia. Kaya halos lahat ng mga opisina ay nandito lahat sa Melbourne, Australia. Kaya ang kita nyo, ayan, parang turista, palakad-lakad lang dyan sa may river. Paano ba naman? Ang ganda-ganda kasi ng klima dito sa may Melbourne, Australia. At yung dinadaanan ng kapatid ko, bayan nilang daan papunta doon sa may casino, Crown Casino. Kaya lagi kaming dumadaan sa lugar na ites. At kapag andito ka na sa may Melbourne, Australia at wala ka pang nahanap na hotel, ay pwede ka na magstay dito sa may Puntel Apartment Hotels sa may Flinders Street. Kasi itong hotel na ito ay malapit din sa some of the tourist spot destination dito sa Melbourne. Ay madadaanan mo na dyan sa tabi ang kanilang graffiti wall. At pagkatapos mo sa may graffiti wall, pwede ka na magtuloy-tuloy doon sa may National Gallery of Victoria. After National Gallery of Victoria, ay pwede mo nang puntahan ang kanilang Flinders Railway Station. And after that, pwede ka na maglakad-lakad doon sa may South Yarra Bank River. O, diba? Bongga siya. Kaya lang, huwag niyong masyadong taasan ang expectations niyo sa mga hotel dito sa Melbourne. Kasi makaluma ang mga design nila. At the same time, very narrow ang mga bed dito. Ayan ang kapatid kong pasyonista at kasama ang kanyang kadate na kurimaw na nagmamadali sa paglakad kasi niyakag niya kami dito sa may South Yarra Street, Victoria, Australia at i-explore daw namin itong lugar na ito kasi ang kanyang kaibigang Marites ang nagsabi sa kanya na dito daw namin matatagpuan ang mga street food ng mga Pinocchio. Kaya nga ayan ang dalawa kong kapatid na nagreklamo na sa akin kasi masakit na daw ang mga tiil nila at hindi raw nila alam kung saan daw kami pupunta kasi lakad lang daw kami ng lakad at yung mga nakikita lang namin dito ay yung mga street, mga sasakyan at
mga building. Ewan ko ba sa kapatid namin ito kung saan ba kami talaga dadalhin. Maging siya man ay hindi rin niya alam. So, ang unang pinuntahan namin ay nag-window shopping muna kami dito sa kanilang Capitol Grand Mall. Naewan ko, nung pumasok kami sa loob, ay wala namang mga tao. Kaya yan, ang kapatid kong pasyonista, nauna na naman. At very problematic itong dala kong kapatid. Kasi ayan, nagtuturo na naman ang kapatid kong pasyonista. At sabi ng aking kapatid, ano naman ang gagawin namin dito? Wala na naman kaming pera at gagastos lang. At pagkatapos namin doon sa may Grand Mall, Capital Mall, ay pumunta na kami dito sa may Praran Market at nagbasakalik at nabubulol na naman ng tita nyo at nagbabasakalik kami na baka dito namin matatagpuan yung sinasabi ng kaibigang Marites na aking kapatid na pasyonista, ang street food ng mga Pinocchio. So hayan ang inyong makikita sa loob ng Praran Market at dito nilang kami muna nag-sightseeing. Sabi ko sa aking sisterette, Yos, bili ka ng sweets dito. Ang daming mga tinapay na pwede mong bilhin. Kasi para may malafang tayo, habang tayo naglalakad at hinahanap pa natin kung saan ba tayo magla-lunch today. Sabi niya sa akin, sige nga. So habang kami naglalakad, ang dami na naming nakikita mga tinapay dito. Parang nagsawa na ang aming mga mata kung alin ba ang aming pipiliin sa sobrang dami nila. So heto pa, lakad kami ng lakad na naman sa loob ng market na ito kasi nawawala na naman silang tatlo. Ang aking sisterette na dalawa at yung kasama niyang kadate niyang Kurimao. Ayan pa, dami pa mga pies din dito na pwede mong pagpipilian. Sabi ko sa kapatid ko, bili tayo kahit isa lang. Sabi niya, wag masyado, wag na, kakain na tayo, magla-lunch na tayo. Sabi ko, o sige na nga, tara na, labas na tayo sa market na ito para mahanap natin ang Noodle World. Diba sabi niyo, masarap mag-lunch doon kasi kompleto siya sa mga soup, wonton soup, yung mga siopaw, at kung ano mang mga pansit-pansit na gusto nyo kainin doon. Sabi niya, o sige na. Habang naglalakad kami, ay nadaanan namin itong si ate na nagpapakain ng kanyang mga kalapate. Sabi niya, bigay naman kayo ng donasyon para may pangbili ako ng lafang sa aking mga kalapate. Ayan na, nahanap din namin itong Noodle World. Pero inaantay pa namin ang aming kapatid at ang kanyang kadate na Kurimao. At eto, na dumating na sila kaya pumasok na kami sa loob ng Noodle World. Habang tumitingin-tingin ang ate ko dyan sa mga vegetables na itatapping sa aming soup, ay tinanong niya ako kung anong gusto kong lafangin. Sabi ko, udon noodles na lang at mag-antay na lang tayo dito sa table. Ayun ang mga in-order namin, udon noodles, siopaw, chicken lumpiang Shanghai, at meron orange chicken. Sabi ko sa kanila, bilisan na natin kumain kasi babalik na tayo ng Melbourne at pupuntahan pa natin ang graffiti wall. So ayan na, sa nabahaba naming nilakad ay dito rin pala kami dadaan sa may graffiti wall. Ayan ang kanilang graffiti wall dito sa may Hosier Lane. O diba, super bongga-bongga talaga, nagmomodel-model kami dyan, super lakad kami dyan, super taking picture kami dito kasi tagang ma-amaze ka sa ganda ng kanilang graffiti wall. Paano ba naman ang mga artist dito, yan ang kanilang expression para maihatid nila ang kanilang mga mensahe para sa netizen dito at ganon din sa government. So sabi ko sa aking mga sisterette, halik kayo at maglakad-lakad pa tayo para ma-explore natin itong graffiti art ng Melbourne, Australia kasi ito nga ang isa sa mga pinupuntahan din ng mga turista dito sa Melbourne kasi very unique nga itong graffiti wall nila. After that, tumuloy na kami dito sa National Gallery of Victoria kasi malapit lang naman from graffiti wall. Kapag nilakad mo papuntang National Gallery of Victoria, mga nasa 15 minutes lang din kasi nasa kabilang side lang siya. So ito na, pumasok na kami sa loob at tingnan ko na kung anong mga nakadisplay dito. Huwag niyong hanapin sa akin kung nasaan yung aking mga sisterette kasi hindi na sila sumama sa loob. Sabi nila sa akin, Dong, hindi na kami sasama sa loob kasi masakit na ang mga tiil namin sa kalalakad. Antayin ka na lang namin sa labas para diretso na tayo sa Funny Fish Island. Sabi ko, sige na nga at bibilisan ko na lang ang pag-tutor dito.
sa National Gallery of Victoria para naman may papakita ako sa aking mga viewers. So ito na, nagkakada kami ulit sa bridge na iyan kasi pupunta na kami doon sa Ponyfish Island kung saan yan na magiging last destination namin kasi nga itong aking mga kapatid ay super pagod na. Kaya sabi ko, let's go na, puntahan na natin itong Ponyfish Island. Pagdating namin dito sa Ponyfish Island, ayan ang kapatid kong pasyonista at nagmamadali sa kanyang paglakad at nakabuntot sa kanyang kadate na kurimaw. Sabi ko sa aking mga sisterette, ay sandali, antayin niyo ako at kailangan ko rin mag-video dito at wala akong exposure at puro na lang kayo lahat. Ayun ang dalawa kong sisterette at nagpapahinga na dahil pagod na. Sabi nila sa akin, Dong, hindi na tayo sasakay dyan sa may cruise na bangka. Kasi nga, di ba, na-experience na natin dyan nung ando na tayo sa Sydney at sumakay tayo na pumunta tayo ng Manly Beach. Sabi ko, sige lang nga, ba't ba kayo nagmamadali? Alam mo naman, Dong, inintay na tayo ni Conrad. Excited na kami pupunta doon. Ay, kayo talaga, di ko kayo maintindihan. Sige na nga, guys, baka dito ko natatapusin ang aking vlog. Paano guys, siguro naman nabigyan ko na kayo ng heads up kung ano mga pwede nyong gawin dito sa may Melbourne, Australia. Ipinakita ko na sa inyo kung gaano kahaba ang railway station doon sa may Flinders Street. Nagbukaton kami sa may South Bank via river at na-explore ko din sa inyo ang South Yarra State of Victoria. Nag-window shopping kami dito sa may Capitol Ground at nag-sightseeing kami sa may Prairan Market na wala naman nangyari kasi hindi namin makita ang Pinoy street food doon. Dito na kami nag-lunch sa may Noodle World at pagkatapos dumiretso na kami ng graffiti wall para mag-video shoot at mag-picture-picture doon. Tapos na-tour ko na kayo sa National Gallery of Victoria. At ang pinaka-last stopover namin ay ang Ponyfish Islands. In behalf of my sister at Ate Yoli, Ate Joy, at Nikki, this is Nicolas Mijares and thank you for watching to Enkabayan Vlog!